Mga iho, ngayon ay tatalakayin natin ang anatomiya ng katawan mula sa bungo hanggang sa talampakan. Ang bungo ang tahanan ng utak o ilan sa inyo, tahanan ng hangin. Los huesos, hijos míos, no son solo el sostén de la carne, también son los que elevan al cerebro para que predomine. May kahit isa o dalawa man lang ba sa mga Indyong mag-aaral na naririto na nakakaintindi sa mga ipinapaliwanag ko? Hi, Alguen. Si, Profesor. Bueno, kaya kung mababa talaga ang posisyon ng utak nyo, baka hindi buto ang kulang. Baka wala talagang nilagay dyan sa loob. Bueno, ahora, ven aquí, Felipe, at ikaw. Di may pagkakaila na may pagkakaiba sa kanilang tangkad. See? Kaya, sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang ipinapangalawanig ng pagkakaiba ng kanilang tangkad? Batay sa mga nabasa ko noon sa isang aklat ng dating maestro, Profesor, maaaring ang agwat ng kanilang tangkad ay nangangahulugan sa pagkakaiba ng sustansya na tatanggap ng kanilang katawan o di kaya nasa dugo na o lahi ang tangkad ng bawat isa. Sí, excelente. Alguen, Señorito Emilio? Ang ibig sabihin niyan, Profesor, ay may kakaiba sa kinalalagyan ng utak nila. Felipe, es más inteligente que diciendo. Mahusay! Yan ang kanina ko pang hinihintay na sagot. Si, may ibang ideya ka pa bang tubol sa aking katanungan? Wala po, Profesor. Ngunit meron lamang akong katanungan kung inyong mamarapatin. Equal is to pregunta? Kung nababase ang talino ng isang individual sa kung gaano kataas ang lokasyon ng utak o sa kung gaano katangkad ito, bakit maraming kolonya ng Espanya ang unti-unti nang nababawi muli ng mga taong di hamak na mas maliit kaysa sa kanila? Sa inyo. Ang tapang naman ni Rizal, Lola. Grabe, di ba siya natatakot, Lula? What if mapagalitan siya o mapahamak? Hindi nga siya natakot, mga apo. Hindi dahil sa wala siyang takot, kundi mas mahal niya ang katotohanan kaysa sa katahimikan. At mula noon, mas lalong tumibay ang kanyang pananindigan. Ang bad naman po ng mga teachers noon, Lola. Kawawa po si Jose Rizal. Oo nga po, pero ang bait po ni Jose Rizal, hindi po siya gumanti sa kanila. Ang galing po niya. Tsaka lahat talaga ng ginawa niya para talaga sa iba. Hindi siya naging matalino para magyabang, naging matalino siya para lumaban. Oo, alam niyo mga apo, si Pepe hindi siya nag-aral para sa kanyang sarili lamang. Sa tuwing humahawak siya ng libro, iniisip niya ang mga magsasakang hinahataw sa likod dahil hindi makabayad ng buwis. At ang mga batang Indio na hindi makapasok sa eskwela dahil mas mahal ang papel kaysa sa pagkain. Iniisip niya sila habang tumutulak, habang nagsusulat, at habang binabasa ang kasaysayan ng buong mundo. Totoo po ba, Lola, na hindi lang siya naging matalino? Naging top pa siya? Oo, Ben. Con honores maximus, Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Felicidades, Senyor Rizal. You have exceeded expectation. Gracias, Senyor. Ngunit mas mainam siguro kung ang lahat ng estudyante ay sabay-sabay na aabutin ang rurok ng tagumpay. Kahit anong baba pa man silang simula. Ang astig niya po, Lola. Tapos hindi niya po kinalimutan ang mga rights ng mga Pilipino. Gusto ko po maging tulad niya po, Lola. Kaya nga natin siya pinag-usapan ngayon, mga apo. Hindi para sambahin, kundi para tularan. Ang talino niya po, Lola. Ano na po ginawa niya after graduation, Lola? Naging manunulat ba siya, Lola? Nagsimula na ang mas mahirap na bahagi ng buhay ni Pepe. Alam niyang hindi sapat ang karunungan kung mananatili lamang itong lihim sa loob ng mga aklat. Kaya't habang ang iba'y nagsasaya sa tagumpay, siya na may nagsimula maglakbay. Kuya, kayo na po ang bahala kina inay at itay. Huwag mo na silang sabihan. Baka maturog lang ang puso nila.
tanod sa dulo, pero kampante sila. Sundan mo ako kapag sumenyas ako. Pronto! Los pasajeros deben abordar ahora! Kung buhay ko ang kabayaran para sa katotohanan, tatanggapin ko. Pero ngayon, panulat muna ang aking sandata. Ito na ba ang kabisiran ng kalayaan at kaisipan? Sa wakas, lupa na muli sa ilalim ng aking mga paa. Parang panaginip lahat ng ito. Hindi ko madadala ang buong bayan dito, pero dadalhin ko sila sa bawat salita't letra. Dito ako mag-aaral, magtatagumpay, at magpapalaya. Libertad! Igualdad! Libertad! Jose, dito! Ven aquí! Maligayang pagdating sa Espanya, Jose. Mukhang maganda ang pagsalubong sa iyo ng Espanya. Pero ako talaga ay nabigla dahil sa gulo na nakakalabas. Hindi dahil sa nakaunti kabilang sa protesta. Kabago-bago ka lang dito, aktibo na agad ang iyong mga mata. Marami ka na agad napansin. Ano-ano ang mga ito, Jose? Ibang-iba ang mga anak ng bayan dito doon sa ating lupang sinilangan. Doon sa atin ay takot ang nananaig na halos lahat ay nadutuwag na gawin ang mga bagay na ikagalit sa Gobernador General. Ngunit dito iba. Dito ay malaya mga taong tawagin bobo ang nasa gobyerno. Nagagawa nilang magprotesta at isigaw ang kanilang mga hinanaing. At sila pa'y pinalapakan at pinahangaan ng iba dahil sa kanilang katapangan. Ano ang nais mong ipahiwati, Jose? Baka ang nais mong mangyari ay gumawa rin tayo ng mga ganyang pagprotesta para sa ating bayan. Magpapanis at magsasaya ng tayo ng laway, Jose, sapagkat boses lang ng Gobernador General ang pakikinggan para gumawa ng konting pagbabago sa bayang sakop nila. Ngunit mas mabuti ng may mapanis at masayang na laway, amigo. Kung ito na may nangangahulugang sumubok tayong gumawa ng pagbabago. Sanay na ang Pilipinas sa pagtitiis, Jose. Kung tayong mga edukado o mga nasa pribilehiyo ang mangunguna sa kilos ng gusto mo, baka di magtagal ay isina tayo sa mga Indyong nilalagbo na paraan. Ngunit kung di tayo gagawa ng paraan ay walang magbabago. Tandaan nyo, kung di natin kayang respetuhin ang ating sarili nating ang banyan, di rin tayo respetuhin ng ibang mga nahin. Tama si Jose. Siguro ngayon panahon na para gumawa tayo ng pagbabago. O siya, Jose, halika muna sumama ka muna sa akin ang magpagpahinga ka muna. Alam kong napapagod ka sa sunod-sunod mong biyahe mula Asia at Europa. At kinabukasan ay ipakasal kita sa Barcelona. Maraming salamat sa iyong kabutihan, kaibigan. At salamat sa Diyos dahil tayo ay nagkita. Lula, ano pong ginagawa ni Rizal doon sa Spain? Bakit parang naguguluhan po siya doon? Oo nga pula, para siyang nashock sa hali pero mukhang natuwa pa rin siya. Aba, syempre, bago pa lang niyang pagdating doon. Ang tawag doon ay culture shock. Nagulat siya pero nakaangkop naman siya. Masigla kasi ang Barcelona. Ano po ba yung angkop, Lola? Ang angkop o adapt, apo, ay yung pagsisikap mong makibagay o sumunod sa bagong kapaligiran. Hindi madali yun, ha? Lalo na sa ibang bansa. Pero matalino at mapagmasid si Rizal. Pinag-aralan niya ang kanilang kultura, wika at paraan ng pamumuhay. So, parang tinitingnan niya ang pagkakaiba ng Spain at Pilipinas? Tama ka, iha. Malaking malaki ang pagkakaiba. Sa Espanya noon, ang mga tao ay malaya. Pwede sila makapagsabi ng mga hinaing nila. Pwede rin sila makapagprotesta. Pero sa atin noon sa Pilipinas, puro takot at pananahimik ang umiiral. Tapos, Lola, ano naman ginawa ni Rizal doon? Sumali siya sa grupo ng mga reformista. Ano ba yung reformista, Lola? Ang reformista, ito ay binubuo ng mga Pilipinong eskolar na gustong baguhin ang sistema ng Pilipinas. Hindi sila humahawak ng armas, ha, pero lumalaban sila sa pamamagitan ng panulat. Ang samahan nila ay tinatawag na La Solidaridad
Rizal pa ba ang leader nila, Lola? Hindi, Apo, pero isa siya sa mga nangunguna. Kasama niya si Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Haina at marami pang iba. Lahat sila ay matatalino at may malasakit sa bayan. Isinusulat nila ang mga hinaing ng mga Pilipino at ipinapadala sa Espanya para mabasa ng mga pinuno doon. Hindi po ba siya natatakot, Lola? Siyempre, natakot, pero ang tunay na bayani, kahit natatakot, handa pa rin lumaban para sa tama. La, para ang hirap naman ng ginawa nila noon. Oo, Apo, pero dahil sa tapang nila, narinig ng buong mundo ang tinig ng Pilipinas, kaya't hanggang ngayon, buhay pa rin ang kanilang mga ideya. Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay hindi kumukupas. Ang pag-ibig sa sariling lahi ay pag-ibig sa katotohanan. Kailangang malaman ng mga kababayan ko kung paanong ang tunay na pag-ibig sa bayan ay hindi lang damdamin, kundi gawa. Kaninong pahayagan ang susulatan mo? Si Jerion Tagal, kay Basilio Moran, at isasalin ni Marcelo Del Pilar sa Tagalog. Dapat mabasa ito ng ating mga kababayan. Mahal kong ina at ama, nakarating ako ng ligtas. Patawad po kung hindi ko na naipaalam sa inyo. Ang paglalakbay mula Port Said hanggang dito ay kapwa kapana-panapik at mapanganib. Ang dagat ng Mediterranean ay tila kalmadong salamin, ngunit may panakanakang bagyo. Salamat sa puong may kapal at nakarating ako ng ligtas. Hinihiling ko po sa inyo na maipadala agad ang aking mga dokumento mula sa aking pag-aaral at ilang importanteng papeles. At ito'y aking kakailanganin upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral sa isang universidad dito. Maraming salamat, Inay, Tutay. Palagi ko pong ipagdarasal sa Diyos ang inyong kaligtasan at kapayapaan sa inyong mga puso't isip. Nagmamahal, Pepe. Paris, Enero 1886. Salamat sa Diyos at ako'y ligtas at maayos lang dito sa Pransya. Kainang bayan, ako'y lalong tumitibay. Sa katahimikan ng Paris, naririnig ko ang sigaw ng aking bayan. Hindi ako nalilihis. Sa lungsod na ito magpapatuloy ang isa sa pinakamalalim kong mga gawa. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Sa kanila na hindi marunong bumasa, pero marunong magmahal. Sa kanila, ang noli me tangere. Panahon na sinulat niya yung Noli me tangere? Oo, Apo. Pero hindi doon sa Paris niya natapos ang lahat. Matapos ang ilang buwan, sumakay ulit siya ng tren papuntang Germany, doon sa siyudad ng Heidelberg. Germany? Bakit po roon? Para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ophthalmology. Sumailalim siya sa pagsasanay sa ilalim ni Dr. Otto Becker at kalaunan kay Dr. Wecker noong nasa France pa siya. Pero hindi niya tinalikuran ang pagsusulat. Sa gabi, pagkatapos ng training, pinipilit pa rin niyang ituloy ang Noli me tangere, kahit pagod at nag-iisa siya. Je crois que tu aides mes guerriers trop précieux. Merci, docteur. J'ai espéré toujours. Je ferai aider mon people là-bas. Sauve ma mère.
na inspiration dahil ito aaprender. Dr. Rizal, I have seen many foreign students here. Aber ein großes Ungetut. Erinnern mich an die deutschen Danke schön, Dr. Lepper. In my country, the word service is sacred. If I cannot uphold it for medicine, then how did they do it from country? Ilang taon akong nawalay sa bayang ito. Sa bawat bansang nilakbay ko, sa bawat pahinang isinulat ko sa nobela, hinahanap-hanap ko ang amoy ng kalamba ng Pilipinas, ang aking inang bayan at higit sa lahat, ang bisig ng aking ina at ama. Tapos na. Nagawa mo ng ating tungkulin. Masaya ako at di ka nabigo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Consumatum est. Señor Rizal, tiempo. Carguen! Apuntin! Consumatum est. Figo! Doon mga apo, tinapos ni Pepe ang kanyang kwento. Hindi sa pahina ng isang libro, kundi sa lapida ng kanyang sariling buhay. Hindi siya lumaban gamit ang espada, pero mas matindi pa yung ginawa niya. Lola, kahit wala siyang superpowers, pero naging bayani pa rin siya. Oo, apo. Si Pepe, o tinatawag nating Rizal, isa siyang karaniwan. May takot, may pangarap, may damdamin, pero pinili niyang magmahal. Hindi kailangan ng kapangyarihan para maging bayani. Kailangan lang ng tapang at pagmamahal sa kapwa. Kaya pala, kahit kami, kahit sino, pwedeng maging bayani rin? Tama, apo. Sa bawat mabuting gawain, sa bawat pagkakataong pipiliin yung maging matuwid, kahit mahirap, naroon ang diwa ni Rizal. At habang buhay siyang inaalala, habang may mga batang katulad ninyo na nakikinig at natututo, hindi kailanman mamamatay ang kanyang alaala. Lola, parang kilala mo siya. Hindi lang talaga siya kwento. Ang nanay ko, apo siya ni Soledad Rizal, ang bunso sa magkakapatid ni Pepe. Totoo po? Hindi na mahalaga kung gaano kalayo ang agwat. Ang mahalaga, dala pa rin natin ang alaala. Ang bigat ng kanyang mga sakripisyo ay hindi lang para sa kasaysayan, para po sa bawat Pilipinong natututong magmahal kahit masakit. Kaya naman pala, parang buhay pa rin si Rizal. At habang may mga batang katulad ninyo na nakikinig, nagtatanong at natututo, hindi talaga siya mawawala. Buhay ang alaala, buhay ang layunin.